Sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo pong matugunan ko ang ilang katanungan na ipinadala ng ating mga kapatid. Galing po kay Rafi Ortanes ng Pampanga ang una nating tanong. Sabi po niya sa kanyang mensahe ay ito: Good day po, Bishop. Ako po ay isang Knight of the Blessed Sacrament sa Archdiocese of San Fernando sa Katedral po ng San Fernando. Meron po akong tanong tungkol sa turo ng Iglesia Katolika, kasama na rin ang Orthodox Church sa Biblia. Ang aking pong katanungan ay, bakit meron daw po tayong deuterocanonical books sa Bible? Ang mga ito ay Tobit, Judith, additions to Esther, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, additions to Daniel, and 1 and 2 Maccabees. Dinagdagan po ba ng Catholic Church o binawasan ng mga Protestante? Maraming salamat sa iyong tanong, ha? Ganito, ha? Hindi ko maibibigay sa iyo ang mga eksaktong historical details, lalo na ang mga dates. No? Ang maibibigay ko sa iyo ay isang medyo malawak lamang na pagsagot. Ganito. Alam mo, para sa Romano, sa simbahang Iglesia Katolika, ang tinatawag nating canon of scriptures, yung mga libro na itinuturing nating tunay na inspired by God at dapat kasama sa Biblia, ay definitively na nai-settle ng Catholic Church noong Council of Trent, which is in the 16th century. Now, before that, mula pa sa umpisa, ay meron ng iba't ibang mga writings. At sa simula pa lamang ng simbahan, pinili na ng simbahan kung ano ang mga sa palagay niya ay truly inspired at kailangang ma-recognize ng mga believers, ng mga tagasunod ni Jesus, na ito nga ang mga aklat na maituturing natin na revealed, no? Because written by human authors under the inspiration of the Holy Spirit. So sa matagal na panahon ay merong nabuo na body, no, of writings na kinikilala ng simbahan bilang ito ang bumubuo ng Biblia. Kaya lamang ay nagkaroon nga unfortunately ng mga iba't ibang tunggalian sa simbahan. At ang isa na dyan ay yung Reformation. At dahil sa particular theological and spiritual na pananaw ng Reformers, may mga aspeto ng tinatawag nating Biblia na parang nalagay sa question. Pero ang mga ito ay pinagtibay ng Council of Trent bilang bahagi talaga ng inspired writing. No? Kaya yung mga Protestant groups o mga churches coming from the Reformation, meron silang mga pinili rin na mga aklat. Pero tayo sa Katoliko, na Iglesia Katolika, sa pamamagitan ng Council of Trent, ay inilista ano yung mga aklat na sa matagal na panahon ay tinuturing na bahagi ng inspired writings. Yung mga hindi recognized ng mga Reformed churches, yun ang mga tinatawag na deuterocanonical. Si Alan Gabati naman po ang may akda ng susunod nating tanong. Ang kanya pong tanong ay ito: Pax Christi, good day po Bishop at sa mga fellow Catholics. I'm from the Diocese ng Pasig. Active member po ng choir sa Immaculate Conception Parish. Ask ko lang po, papaano po ba ang proper na pagdidispose ng mga lumang imahen ng mga santo o litrato o anumang banal na bagay na di na po nagagamit? Nakatakda po kasi kaming lumipat ng tirahan at marami po kaming mga lumang mga imahen na di na kailangan o nakatago sa baol. Ang iba ay lumang-luma na. Ano po ba ang utos ng simbahan para sa mga ganitong sitwasyon? Fellow Catholics, I also need your opinion. Salamat po. God bless. Alan Gabatin. Alan, as far as I know, no,
pero hindi ako talagang 100% sure, ay wala akong alam na parang batas na ibinigay ang simbahan sa pagdidispose ng mga bagay na yan. Pero palagay ko ay bukod sa common sense, ay sense of faith at may mga kaugalian na ginagawa tayo kapag may mga holy statues or images na kailangan ng iwanan o i-dispose. Ang una na aking suggestion ay ito, baka meron kayong pwedeng pagbigyan. No? Baka